Welcome back, madlang people. I'm back. Welcome to my channel. Again, this is Bob. For today's vlog is that i-discuss natin itong what to do after an earthquake. No? So, doon sa mga previous vlogs ko, diniscuss na natin itong what to do during an earthquake. And then, pangalawa is that what to do before an earthquake. So, for today's vlog, what to do after an earthquake. So, but before that, gusto ko munang batiin lahat ng subscribers ko, viewers, and then members. Kung manood lang, maraming salamat sa inyo. And then doon sa hindi pa ka nakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na, mag-like, mag-share, and then mag-comment. Our topic for today is that what to do after an earthquake. So, i-discuss natin ito one by one kung ano yung mga dapat natin gawin pagkatapos ng lindol. No? So, number one here is that check yourself and other for injuries. Of course, check mo muna yung sarili mo. No? Sarili muna natin yung malaga, and then family, no? Yung family mo. Right after that is yung other people na. So, yun yung chichikin natin. And then, check water, gas, and electric lines for damage, no? Chichikin din natin yung tubig natin, and then gas, mga electric lines kung mayroong damage or na-damage ba or during the earthquake. So, and then, turn on the radio, no? So, mahalaga din yung radio dahil sa sinasabi ko doon sa unang mga vlogs ko, ang radio kasi ito yung magdala ng mga public announcement, no, kung anong dapat gawin, and then kung may ayuda ba, no. So at least makuha kagad natin yung news or balita, no. And then stay out of damaged buildings. Of course, lumayo tayo doon sa mga na-damage na buildings, no. Baka hindi na stable yung buildings na yon, so dapat lumayo na tayo doon dahil baka mag-aftershocks, no, or makolapse. Okay, number 4 is that be careful around broken glass and debris, no? Kung malapit kayo sa mga buildings, of course, doon sa mga na-damage na buildings, maraming mga broken debris yun, no? And then glass. So, ingat tayo doon, baka ma-injured tayo or masuga tayo. Okay? The next one is that stay away from beaches, no? Kung malapit kayo sa dagat, lumayo muna tayo, no? Palipasin natin muna ng mga ilang araw, and then bago tayo bumalik doon sa mga houses natin doon sa coastline area. Okay? And then stay away from damaged areas. Of course, no? Kung pagkatapos ng lindol, siyempre maraming mga damages yan. So lumayo tayo doon. Especially doon sa mga lupa na malalambot, no? Doon sa mga provinces area. So, lumayo kayo doon, baka malandslide yan, and then mapasama pa kayo doon sa pagbaba ng lupa, no? So, next one is that lumabas mula sa gusali at pumunta sa isang open space, no? So, kung halimbawa doon kayo sa evacuation area or doon man kayo na-trap sa buildings, so lumabas na tayo doon, no? And then pumunta tayo doon sa open space, no? Para safe tayo. Okay? Then pangalawa is that tulungan sa paglikas ang mga bata, no? Matanda, may kapansanan at mga buntis. As I mentioned a while ago, bago natin tulungan yung ibang tao, of course, yung family muna natin, no? I-secure muna natin yung family natin bago yung ibang tao. And then mahalaga, of course, self natin, and then family, and then yung other people. So, paano mo matulungan yung ibang tao kung ang sarili mo mismo is injured ka na? So, sarili mo muna bago yung ibang tao, no? And then gumamit ng hagdan sa halip ng elevator, no? For example, na-trap kayo sa buildings, doon kayo inabot ng lindol kasi doon sa diniscuss ko during earthquake, hindi ka naman pwedeng lumabas ng gusali habang niyuyugyug ka pa ng lindol. So, ang gagawin mo muna is that find a sturdy table, and then doon ka magtago sa ilalim, no? Hold your head, no? Parang ganyan, no, para at least pag may tumamang debris is that safe ka, no. So ang gagawin mo after the lindol, lalabas ka na doon sa gusali, and then use the staircase, no, not the elevator, kasi ang is-open ng elevator dyan is that pag naglilindol, no, or naglindol, lahat mag-homing yan. So doon yan sa ground floor area, so hindi mo masakyan yun, no. Stop working yan. And then, huwag pumasok sa nasirang gusali dahil sa panganib ng aftershock, no? So,
huwag ka nang pumasok kasi nga sabi nga dito, lumabas eh. So, for example, paglabas mo doon sa isang buildings, may nakita kang isang buildings naman, oy, huwag kang pumasok doon. No, sigurado, pag nagkaroon ng aftershocks, no, baka ma-corn wave ka doon. Ang sinasabi dito ng mga expert is that pumunta ka sa open space. Okay? So, next one is that kapag nasa evacuation area or open space ka na, suriin ang sarili at mga pamilya. I mentioned a while ago, mahalaga yung sarili muna natin yung tingnan natin, check natin, and then yung family natin. Pagkatapos na secured na sila, safe na sila, so saka na yung ibang tao. I-secured mo muna natin yung family natin, yourself, and then before the other people. Of course, kahit sino namang rescuer dyan, no? So, unahin niya talaga yung kanyang family. And then, bago yung ibang tao. Kapag ligtas nang bumalik sa bahay, no? So, halimbawa, ligtas ka nang bumalik sa bahay after 2 days na, 3 days na, suriing mabuti ang linya ng tubig at kuryente, no? Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch ng mga ito at ipaalam sa kinaukulan, no? So, sabi ko nga kanina sa mention, kung mayroong sira yung mga water nyo, and then power lines, lahat, no, anything related doon sa bahay nyo, is that i-inform ka agad yung concerned department doon. For example, sa water, so, ano yan, Manila Water, and then pag sa kuryente naman, Meralco, no? So, yun yung dapat gawin natin, no? Next one is, kung walang kuryente, huwag mo nang gumamit ng gasira or kandila dahil sa panganib na gas leakage na maaring magdulot ng sunog, no? So, halimbawa, wala na kayong power lines, hindi pa bumalik yung kuryente, hindi pa na-restored ng Meralco, ay huwag muna tayong gumamit ng gasol, no? Dahil pag click natin noon, halimbawa may mga sirang power lines, no? Ika-catch na yon. So, maaaring mag-cause ng sunog. So, yan yung mga iwasan natin. For example, bumalik tayo ng bahay natin after the earthquake, no? So, what to do during the earthquake, what to do what to do before the earthquake, no? Ito yung sakuna na napakahirap paghandaan, no? Itong earthquake na, no? Ito ay natural disaster, so napakahirap siya paghandaan. Tulad ng bagyo, mas okay pa yung bagyo na kayang-kaya pa nating paghandaan yun, no? And then, the other calamity. Pero itong earthquake na to, pag ito yung tumama sa atin, nako, sobrang hirap paghandaan. So, kaya natin ito dinidiscuss, no? Para at least ma-minimize lang natin yung damage. Ma-minimize lang natin. Hindi natin kayang i-prevent itong sakunang to, no? Earthquake na yan. Hindi natin kayang i-prevent yan. Sana may natutunan kayo sa vlog ko for today. Maaari niyong magamit sa family nyo, sa sarili nyo, and to other people, no? So, ang sabi nga nila, tamang kaalaman ay kahandaan, no? Ibig sabihin, pag may alam ka, kahandaan mo yon. Pero kung wala kang alam, sure, no, maximize yung damage sa'yo. So, mas maganda yung may alam tayo para at least ma-minimize natin yung damage kahit anong sakuna man yun. Alright, so again, abangan yung next video ko, no? So, super interesting lang yun. Super interesting din yun. Hindi ko lang i-mention yung title. Okay? So, again, pag hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na, mag-like, mag-share, and then mag-comment. Okay? So, actually, my topic is that all about the security professions, no? Job of security, work of security, function of the security, or duties and responsibilities of the security. So, yun yung pinaka-main topic ko or needs ng channel ko. Again, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, mag-like, mag-share, and then mag-comment kung gusto mag-request kung ano yung topic na i-discuss natin. Kung mayroong mga tanong, no, magtanong lang sa comment section. Hanggat kaya ko is that ating sasagutin. So again, pag may legal implications, no,
hindi ko man masagot yan directly, bigyan ko kayo ng konting idea, no? Hanggang dito na lang. I'll be back for another interesting topic.